isinangguni na nila sa Criminal Investigation and Detection Group ng Bulacan Provincial Field Unit o CIDG Bulacan PFU ang modus di umano ni Rina. Tayo po ay narito ngayon sa satellite office ng CIDG Bulacan Provincial Field Unit. Makakausap po natin yung mga operatiba, yung Deputy Chief, para sila na ho ang magbigay ng detalye kung paano pinilda pang kaso at paano nila ito inoperate. Nung matanggap niyo ho itong sumbong na ito, Deputy, paano niyo ho binalidate yung informasyon? Sir, siyempre, kailangan nung dumating to, ipavalidate namin kung totoo nga talaga itong ano. Naglabas sila sa akin ng mga resibo, then yung ibang dokumento, pina-verify natin sa RTC Manila at saka RTC Pasig na fictitious yung binigay ng mga dokumento. Sa investigasyon, lumalabas na nag-o-offer din daw pala si Rina ng Sharia divorce na paraan ng hiwalayan sa Islam. Ang catch, kailangan daw munang mag-convert ng client sa reliyong Islam para ma-avail ito. Paano niyo in-engage yung suspect kung malaman niyo yung kanyang motive po? Through text messages ng mga complainant, nandito rin kami na laruin lang nila kasi nung una, umayaw eh. Nung nasabing ibabayad yung buo, nag-goal. Nang magkasundo na sa oras at lugar kasama ang resibo, isinagawa ng CIDG Bulacan ang entrapment operation para madakip ang suspect. Ang game plan, kasama ang isang police agent, magpapanggap si Angel at Monique bilang bagong mga kliyente na mag-a-avail ng Sharia divorce sa isang fast food chain ang napagkasundo ang meet up place. Matapos ang mahigit isang oras na paghihintay, dumating na si Rina, ang fixer na scammer di umano, nagdadalang tao pala. Kasama rin niya ang isang batang babae na kanya raw palang anak. Bakit naman idinamay pa ang mga bata, ma'am? Isang babae ang nag-aala fixer ng annulment online at ang kanyang offer, annulment ala paluwagan. Pero ang kanyang pag-aayos ng mga papeles, isang scam daw pala. Dalawa lang sina Angel at Monique sa mga nabiktima di umano ni Emmeline. Kayo ang complainant dito, kayo ang pinoko. Hindi may pwedeng siyang masusunod sa inyo. Matapos na manghingi ng tulong ni Monique at Angel sa CIDG Bulacan PFU, June 11, 2024. Kasama ang resibo, isinagawa ang isang entrapment operation para mahuli ang itinuturong annulment scammer. Makalipas ang wala pang isang oras na pag-uusap, nagkaabutan na ng down payment na nagkakalagang 41,000 pesos. Nanay ko po, bawal ang pag-fixer at lalong bawal po ang pambeke ng mga papeles. Layo niyo yung bata, layo niyo yung bata. Kaya hindi ka naman manahimik kung magwag sa balang ibo. Ano man ang sasabihin, hindi maaaring gamitin yung pabor o laban sa'yo. Matapos mabasakan ng kanyang mga karapatan, dinala na ang suspect sa custodial facility ng Bulacan. Dito, kinumpronta na ni na Angel at Monique si Rina. Inubos na yung pasensya ko, di ba? Sinabi ko sa'yo, pinigyan ka hanggang next week. Gawin mo ng paraan yan, or papakulong ka na. Nang makapanayam ng resibo ang suspect, depensa niya, Siyempre talaga. Siyempre, wala naman pong naniniwala eh. Alam mo na fake yung binigay mo doon. Kasi yun nga, yung February na na nalaman ko po na po, ginagawa ko naman pala. Bakit hanggang ngayon ginagawa mo? Hindi na po siya, Sharia po yun. Isa ko sa nagpalabas ng pagpapatunay na peke ang mga papeles ng suspect, ang Pasig City Regional Trial Court. At dito ko sa dokumentong ito, yung certification na kanilang nilabas. 7 dokumento na nakalap o na-recover mula sa suspect ang lumalabas na puro peke, fraudulent at pinirata. naharap si Rina sa kasong estafa at falsification of public documents. Kung sakaling mapatunayang may sala, maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Kung kukuha sila na magpoproseso ng kanilang annulment case, yung legit, kailangan mag-verify rin sila kung totoo nga yung taong kausap nila. Sayang ang pera, sir, hindi pinupulot ang pera. Hindi maikakailang it's complicated ang usaping hiwalayan. Pero sa panahong broken-hearted ang mga biktima, huwag namang abusuhin ang kanilang kahinaan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso.
Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel